Huwag kang gagaya sa ama mo na walang pangarap kaya ganyan ang buhay. Sumbat ng asawa ni Edmar na si Donna. Ako? Ako walang pangarap sa buhay? Kaya nga nagkaganito ang buhay ko Kasi pinapili mo ako kung ikaw o ang pangarap ko maging artist. Siyempre pinili kita kasi mahal kita Hindi matutulad ang anak ko sa akin kung walang asawang kagaya mo. Sumbat naman ni Edmar. Ang pasukin ang relasyong hindi kahanda ay hindi madali. Kung puso ang paiiralin at hindi ang utak. Kung minsan pagpipiliin ka ng tadhana sa mahirap na desisyon sa buhay, kung pangarap ba o pag-ibig. Magandang araw mga kakwentuhan. Narito ating pakinggan ang kakaibang kwentong pag-ibig ng buhay sa katauhan ng isang lalaking pinili ang pag-ibig kaysa sa kanyang pangarap sa buhay na sa huli ay kanyang pinagsisihan. Si Edmar, hindi niya tunay na pangalan. Nagsimula ang kwento niya noong kapanauhan pa ng kanyang pagbibinata. Si Edmar ay madalas kuning commercial na modelo ng mga products sa telebisyon. Sikat siya sa kanilang barangay, madalas ding manalo sa mga contest. Half American kasi ang lahi ni Edmar. Ang papa niya ay isang Amerikano at purong Pilipina naman ang mama niya. Sa Pilipinas siya pinanganak at lumaki. Namatay ang papa ni Edmar sa isang aksidente. Ang kanyang ina na lang ang bumubuhay sa kanya. Ngunit dahil sa hirap ng buhay nila noon, nagkasakit ang mama niya. Dahilan upang huminto ng pag-aaral sa high school si Edmar. Ginamit niya ang talento sa pag-arte, pagkanta, dahil sa angking kagapuhan niya ay hindi naging mahirap sa kanya ang makahanap ng pagkakitaan. Nakilala ni Edmar ang babae magpapatibok sa kanyang puso na si Donna. Nang isang gabing maulan, si Edmar nakalalabas lang ng building ng isang TV station ay hindi niya sinasadyang mabunggo niya ang dalagang nakatayo at naghihintay ng bus. Nagmamadali kasi siyang tumawid sa kalsada papunta sa bus station kung saan hindi niya napansin ang dalagang nakatayo. Naku, sorry miss, hindi ko sinasadya. Sorry talaga. Paghingi ng pasensya ni Edmar sa dalaga. It's okay, ayos lang ako. Mainhin naman na wika ng dalaga. Naghihintay ka din ba ng bus? Tanong ni Edmar dito. Oo, naabutan na ako ng ulan kakahintay. Sagot ng dalaga. Ganun ba? Oh, teka, ayan na yung bus. San Roque din ang punta mo? Tanong muli ni Edmar. Oo, ikaw din ba? By the way, ako nga pala si Donna. Alam mo, parang namumukhaan kita Parang nakita na kita kung saan. Di ko lang maalala, sabi ni Donna. Napahawak sa batok si Edmar at nahihiyang ngumiti. Ako naman si Edmar. Isa kasi akong commercial model sa TV. Baka doon mo ko nakita. Oo, sa TV nga. Wow, artista ka pala. Ang galing naman. Sandaling natahimik silang dalawa. At kapwa nagkahiyaan nang biglang promeno ang driver ng bus. Napayakap kasi si Donna kay Edmar sa gulat. Huminto sila sa isang barangay at natawa silang pareho dahil parehas din sila ng barangay na binabaan. Nagpaalam na si Donna kay Edmar. Sumakay ito ng tricycle. Kasunod naman ay sumakay din si Edmar ng tricycle. At muling nagkita ang dalawa nang malaman nilang pareho na magkapitbahay silang dalawa. Teka, kapitbahay namin kayo? Pero, ngayon lang kita nakita Gulat na tanong ni Edmar sa dalaga. Natawa naman si Donna at sinabing bibisita lang siya sa tita na kapitbahay naman nila Edmar. Pamangkin ka ni Aling Vivian? Tanong ni Edmar. Oo, pumibisita lang ako dito every weekend. Lagi ka siguro wala din kaya di mo ako nakikita tuwing linggo? Sagot ni Donna. Nagkaroon ng pagkakataon na magkakilala sina Edmar at Donna. Nang malaman ni Edmar na tuwing linggo ay bumibisita ang dalaga sa bahay ng tiyahin nito, ay lagi na rin siyang umuuwi ng linggo sa bahay nila. Sa unang pagkakataon ay nahulog ang loob ni Edmar sa babae. Nagkamabutihan silang dalawa at binigyan ng panahon si Edmar para manligaw at kalaunan naging sila. Naging masaya naman ang mga araw nila na magkasintahan. Mas nakilala nila ang isa't isa.
Nagpatuloy pa rin naman si Edmar sa pagtatrabaho bilang commercial model at sumasali sa mga contest. May mga araw na dumadating na nagiging abala sa trabaho si Edmar at hindi na niya napapansin ang girlfriend niya si Donna. Bakit pa hindi niya pa rin sinasagot ang tawag ko? Dapat ganitong oras sasabay na siya nila ah. Kahit mga chat ko di pa niya sinisin. Kahit naka-online naman siya. Pagtatakang tanong ni Donna. Maya-maya ay nag-reply na rin si Edmar nang mabasa niya ang sunod-sunod na mga chat ng girlfriend. Tumawag na siya dito para humingi na pasensya sa hindi madala sa pagsagot niya sa mga tawag dito o pagre-reply man lang sa mga chat niya sa kanya. Hello love, pasensya ka na ha. Nalang kami natapos sa photoshoot. Nakauwi ka na ba sa inyo? Tanong ni Edmar dito. Heist, salamat naman po at nagparamdam ka na ulit. Mukhang napapadala sa pagiging busy mo sa buhay ah. Nakakalimutan mo na ako. Paglalambing na sabi ni Donna. Pasensya na talaga love. Hindi kita nakakalimutan. Sa bawat ginagawa ko, ikaw lang talaga ang nasa isip ko. Pambobola naman ni Edmar sa girlfriend para lang mawala ang inis nito. Nambola ka pa. Sige na, ibababa ko na muna ang phone. Tawag ka or chat kung nakauwi ka na sa inyo ha. Ingat love. Bilin pa ni Donna sa kanya. Salamat. Opo, update ako kaagad. Malambing na sabi naman ni Edmar. May mga araw na naman na pumapasya silang dalawa sa mga lugar na gusto nilang puntahan. Selosa at may pagka-striktong girlfriend si Donna sa kanya. Kahit na nariyang, iniintindi siya ng girlfriend sa pagiging busy niya ay may minsan nagkakaroon sila ng pagtatalo. Lalo na sa mga babaeng nakakasama niya sa trabaho na pinagseselosa ni Donna. Hello? Oh love, busy ako now. Pwede ako na lang tumawag sa'yo mamaya. Sandali lang, bago mo ibaba ang tawag ko. May mga photo ako sinend sa'yo. Sino yung babaeng kaakbay mo, ha? Pagsaselos na tanong ni Donna sa kanya. Si Janet. Naikwento ko na siya sa'yo ah. Katrabaho ko lang. Sige na, balik na muna ako sa work ko. Usap tayo mamaya. Bye! Wika ni Edmar. Madalas pagselosa ni Donna ang kanyang mga katrabaho o ang mismong trabaho ni Edmar. Dahil sa mas nabibigyan niya ng mas maraming oras ang mga ito kaysa sa girlfriend niyang si Donna. Kaya naman hindi na napigilan pa ni Donna na maglabas ng galit at tampo sa kanya. Isang gabi nang bumisita siya sa bahay nila Donna para suyuin ito. Ilang araw na din kasi siyang hindi nito pinapansin. Donna, ano ba? Mag-usap nga tayo. Ano bang kinagagalit mo sa akin? Tanong ni Edmar. Manhid ka ba? O sadyang tanga lang? Imposible naman ata na hindi mo alam ang ikinatatampo ko sa'yo, Edmar. Wala ka ng oras para sa akin. Puro katrabaho. Busy dito, busy doon. Hello! May girlfriend kang 24/7 nag-aalala at naghihintay sa paramdam mo. Kumpronta sa kanya ni Donna. Love naman? Hindi mo naman alam na marami akong project na inaasikaso. Hindi naman buong araw akong busy ah. Binibigyan kita ng time para makausap. Oo, may time na hindi nga kita nakakausap. Kasi sobrang busy ko talaga, love. Sagot naman niya. Mas mahal mo pa ang trabaho mo? O baka pati mga katrabaho mo mahal mo na rin? Kaya ako, ito, kinakalimutan mong replyan. Alam mo, Edmar, sa totoo lang, napapagod na rin ako sa ganitong sitwasyon nating ito. Mahal mo ba talaga ako o hindi? Diretsong tanong ni Donna sa kanya. Siyempre naman, mahal kita. Kung mahal mo ko, mamili ka. Trabaho mo o ako? Love naman, bakit kailangan umabot pa tayo sa ganitong desisyon? Alam mo naman na ang passion ko sa buhay at ang pangarap ko ay ito. Mahal kita siyempre. Huwag mo naman gawin sa akin to, oh. Huling tanong. Ano ang pipiliin mo, Edmar? Ako o yung trabaho mo na yan? Muling komprentang tanong ng girlfriend niya. Sa puntong iyon ay sandaling tumahimik si Edmar dahil sa ito ang unang pagkakataon sa buhay niya na pinapili siya ng taong minamahal niya sa mahirap na desisyon. Mahal na mahal niya si Donna at ayaw niyang mawala sa piling niya si Donna. Tumunog ang cellphone niya at nakita niya ang message ng kanyang manager.
Binasa niya ito at nagkataong sumabay pa sa problema nilang magkasintahan na kailangan din siya sa trabaho. Kailangan bumalik ni Edmar sa studio dahil sa may bagong project ito. Ngunit iniisip niya na kung pupunta siya sa studio at iiwan si Donna ay posibleng ito na ang huli nilang pagsasama bilang magkasintahan. Hindi ka makasagot? Alam ko na ang pinili mong sagot, Edmar. Pero sige, wala na akong magagawa pa. Desisyon mo yan eh. Pinili mo ang trabaho mo kaysa sa makasama ako. Okay, fine. Patalikod na si Donna at nagsimulang maglakad pabalik sa gate ng bahay nila nang sumagot na rin sa tanong nito si Edmar. Ikaw, Donna. Ikaw ang pinili ko. Mahal na mahal kasi kita. Ayaw kong mawala ka sa piling ko. Muling lumingon sa kanya si Donna at umiiyak itong yumakap sa kanya. Talaga ba, love? Ako ang pinili mo? Hindi mo ba pagsisisihan yan? Naglalambing na tanong ni Donna. Oo, kaya huwag ka na mag-alala pa. Hahanap ako ng ibang work na magbibigyan pa rin kita ng oras. Wika ni Edmar. Pinili ni Edmar ang pag-ibig niya para kay Donna at iniwan ang passion sa buhay. Naghanap siya ng trabaho at hindi naman naging mahirap sa kanya ang makahanap ng trabaho. Nagsama na rin silang dalawa sa isang bahay sa naiwang bahay ng lola ni Edmar. Nagsimula silang bumuo ng sariling pamilya. Nagkaanak ng dalawa, isang babae at lalaki. Lumipas ang 19 na taon ng kanilang pagsasama. Ang panganay nilang anak na lalaki na si Joshua ay sinimulan ding pasukin ang mundo ng pag-extra-extra sa pagmomodelo sa mga komersyal tulad ng kay Edmar. Gwapo rin ito tulad ni Edmar ang panganay nilang anak. Napapabayaan na ng anak nila ang pag-aaral nito dahil sa maraming project na dumadating sa kanya. Kaya naman, tutol si Donna sa piniling passion sa buhay ng kanilang anak na lalaki. Huwag kang gagaya sa ama mo na walang pangarap kaya ganyan ang buhay. Sumbat ng asawa ni Edmar na si Donna. Ako? Ako walang pangarap sa buhay? Kaya nga nagkaganito ang buhay ko eh. Kasi pinapili mo ako kung ikaw o ang pangarap ko maging artista. Siyempre pinili kita kasi mahal kita eh. Hindi matutulad ang anak ko sa akin kung walang asawang kagaya mo. Sumbat naman ni Edmar. Natahimik si Donna na magsimula siya na maglabas ng saloobin sa asawa. Hag mo naman sana ipagkait sa anak natin ang pangarap niya na pangarap ko din noon. Magtiwala ka naman sa pagkakataong ito. Wika ni Edmar. Tapos ay lumabas ito ng bahay nila para magpahangin. Lumapit sa kanya ang asawa niya si Donna at yumakap itong humihingi ng tawad sa kanya. Mahal, galit ka pa ba sa akin? Sorry na mahal, kasalanan ko kung bakit hindi mo natupad ang pangarap mo. Pagpapakumbaba ni Donna. Di na ako galit. Pasensya na ako nasigawan kita. Kalimutan na natin yun. Okay na ako. Basta, kasama ko kayong pamilya ko. Sagot ni Edmar. Humarap din si Edmar sa asawa at mabilis niya lang na kinalimutan ang saloobin niya. Mahal na mahal ni Edmar si Donna. Pinili niya ang babaeng sigurado siya makakasama niya habang buhay kaysa sa pangarap niya. Ganun pa man ay nagpapasalamat pa rin si Edmar na pinili niya si Donna. Dahil para sa kanya, kung pangarap niya pinili niya ay hindi siya magiging ama ng dalawang maganda at gwapo niyang mga anak. Ang mag-asawang Edmar at Donna ay nagsimulang magkaayos at sinuportahan na lang ang kagustuhan ng kanilang dalawang anak. Ang kanilang pagsasama, bagamat hindi naging madali, ay dahil sa tunay na pagmamahalan sa isa't isa, ay nalampasan nila ang kanilang mga pagsubok sa buhay. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!